Makausap po natin isa sa mga members po ng House Prosecution Panel. Alamin natin kasi sinabi na ho ng Senado, handa na kaming tanggapin. May schedule na. May schedule na. June 2, tatanggapin namin yung House Prosecution Panel. June 3, magko-convene na kami bilang impeachment court. Yan. Pero hindi, sabi nga ng paliwanag ni Nimpa kahapon parang korte yan din, Joel. Binibigyan ng pagkakataon yung accused na magkaroon ng may sapat na panahon para mag-sumite ng kanyang counter salaysay, kontra salaysay. So parang initially defense sa sarili niya. Tapos pag-aaralan pa yan, kung halimbawa magbigay ng 10 to 15 days kay Vice President Sara Duterte daw para magbigay ng pahayag niya o kontra salaysay niya, bibigyan pa rin ng prosecution team na sagutin yung sagot ni Vice President. Ganun po siya, hindi siya pala ura-urada. Pero tingin ko medyo matagal na ang aabutin ito, Weng, dahil ilang bang articles of impeachment yung sinamtaan yata eh. Nakasave doon sa computer ko yun Kung di ako nagkakamali, 6 ho 6 yata. or 7, yan. mga around that. Alamin natin mga kapuso kasi bawat article of impeachment merong mga pieces of evidence. Totoo yan. So syempre bawat piraso na ebidensya dapat suriin na mabuti para sa pagiging patas. At higit sa lahat, bawat articles of impeachment may mga testigo. Yun mga kapuso. Taxi sa Double B! Okay na balitang yan, nasa linya natin, San Juan City Representative Bel Zamora, miyembro po ng House Prosecution Panel, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, si Joel Siweng po ito. Good morning Hi, po. good morning po, Sir Joel and Ma'am Weng. Ma'am, salamat sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. May pauna na pong nasambit na pangapahayag po ang ating Vice Presidente na gusto po niyang dumanak ang dugo. Although, ang paniwala po namin hindi naman literal. No? Yun ay pakahulugan ng figure. ating Vice Presidente. Pero as far as the House Prosecution Panel is concerned, dadanak ba ng mga ebidensya At testigo. at testigo laban po sa ating Vice Presidente? Yes, sir. Yes, ma'am. If you recall, noong sa Quad Committee hearings pa lang po, madami na pong nailabas na ebidensya. And a lot of these, or all of these, will be used in the impeachment case po. Masasabi niyo ba sa amin, ma'am, kung ilan na yung testigo na nakausap ninyo at ihaharap po, at least initial numbers, doon po sa impeachment trial? Anako, hindi ko po masasabi kung ilan. Well, for the simple reason na iba-iba po ang hawak naming articles of impeachment. So, for example, ako po, iba yung focus kong article dun sa ibang prosecutors. Sa inyo po, ma'am, anong hawak ninyo? Article 1 po yung isa kong hawak. And we have a list of witnesses. Tapos meron na din po yung, kumbaga meron kaming na-interview na, meron na po kaming judicial affidavits. And meron din pong possible witnesses kung maisip po ng team namin na dagdagan pa po yung ipepresenta naming witness. Ano yung Article 1? Article 1 po yung the threats against the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House po. Ito ba ipapasok doon sa high crimes, ma'am? Opo. Sa high crimes. Okay. Kasi yung 4 points yata yung category nun. Merong graft, corruption, bribery. I don't know about bribery, pero meron kasing mga na-present doon sa investigasyon ng House before na merong education officials na nakatanggap ng mga sobra na may pera, hindi po ba? And then, Correct po. betrayal of public trust and high crimes. Yes, yung sinasabi niyo pong tungkol sa pera,